Collective, kamusta po? Maraming naganap, hindi ko na may kikwento sa inyo lahat, kaya hindi ako nakakagawa ng mga readings, no. Unang-una, marami ako inasikaso, tapos meron pang time na napatakbo sa sa ER. Hindi ko na elaborate. Basta. So, di ako, yun ang doon, yun yung reason ba't di ako kakapag gawa ng mga readings. So, check na natin ano yung mga messages. So, para sa iyong general energies, unahin natin general energies mamaya yung sa love life mo or person on your mind. So, nakakita ko na may blockage na matatanggal, no? So, kung nagkaroon man ng mga blockages sa buhay mo, sa career mo, no, ito na yung sign na makaka-break free ka na. Nakakita ko dito na finally, meron ng matatapos dito, makakalaya ka na sa pagkakastuck mo dyan, sa pagkakatali mo dyan, sa stagnant energy na yan. No? So, maganda yan, kasi yan na yung iyong, yan na yung freedom. Sa tingin ko, yung iba sa inyo, this is about financial. Wow, ah. Kasi lumitaw din tong dalawang cards na to, which is, cards ng financial security. So, yun nga, kung halimbawang for example, itong freedom na to is may kinalaman sa freedom mo sa mga loans, no? Siguro mababayaran mo na yung mga hinuhulugan mo, kung may mga utang man, etc. Makakaluwag ka na. No, mababalik na rin siguro sa normal yung kaperahan mo. Kung halimbawang medyo naging tight, na problema ka, nahirapan ka, this is a sign ng relief, this is a sign ng improvement when it comes to sa career, financial. Overall, in general sa kabuhayan mo. No, kung ano man yung freedom na yan, and financial security, stability, yes. Nandito yung magagandang rewards. Nandito yung aanihin mo yung mga pinaghirapan mo. Okay? May mapapala ka. Yun. So, in terms of career, kabuhayan mo maganda in general kasi nga, magkakaroon ka na ng freedom. Mas maluwag na, mas stable na, mas maganda na yung flow ng money. Tingnan natin yung person on your mind na kakonect mo. Aside from hindi naging maganda yung pakiramdam ko yun, reason. So, mga 2 to 3 weeks na rin ongoing yung mga yan. Kaya, ang dami kong delay sa mga readings ko, ang dami ko ng kulang. So, ewan ko, sana naiintindihan ninyo kasi lahat naman tayo dumadaan sa point na ganyan. May mga nagkakasakit, may mga priority kailangan unahin. Medyo, medyo critical to mga panahon na to sa akin kasi ang daming mga importanteng kailangan unahin, no? Love life, maraming mga problema, etc. Sikasuhin, mga nirarush. Sa personal na buhay, ha? Hindi ko na ichichika kasi private life na. So, ayun. Pagdating naman dito sa love life, nakakonect mo. Hindi na ganun ka saya kung may ka-relationship ka, parang ang nangyayari, hindi na ganun ka saya yung samahan ninyo or pwedeng yung isa sa inyo, pwedeng energy mo yung tinutukoy or kanya. Yung isa hindi na siya ganun kasaya. Hindi na kasing saya nung kung paano kayo noon or before or recently. So nakakita ko ng pagbabago dito. Hindi na ganun ka stable yung relationship nyo unlike before. No? Meron ako na feel na air or energy ng instability
dito sa relationship ninyo. Yun yung sign na parang nagkaroon na ng panlalamig, nagkaroon ng changes or nagkaroon ng lamat, no? Kung halimbawang nagkaroon man ng mga problema sa inyo, mga trust issues or problema like cheating. Nakakita ko dito ng person na dalawa. Pwedeng dalawa yung person na ka-deal mo, dalawa ba yung nagpo-pursue sa'yo, o dalawa yung pino-pursue mo, dalawa ba yung kakonek mo, dalawa ba silang special sa buhay mo, or kumukonek sa'yo. So, pwedeng nagkaroon ng third party situation. Para kasing meron ditong turingan, connection, or samahan, relationship na parang nagbago. Hindi na siya kagaya nung dati. Parang merong nasira eh. Isa dun is friendship. So, hindi ko lang alam kung ano naging istorya ninyo, kung kayo ba ay dating magkakaibigan, or meron bang na-involve dito in a relationship na naging magulo, na pwedeng merong magkaibigan dito, tas nasira yung friendship, tas nasira yung relationship ng dalawa. Parang kasing ganun yung napipick up kong energy. Or pwedeng, yung iba sa inyo, nag-start kayo as, halimbawa, wala naman kayo talagang label, ni naman kayo talaga, yung magjowa. Diba? Pwedeng magkaibigan kayo, tas parang nagbago. Parang nagbago na yung air around you mula nung nagkaroon siguro ng something na nangyari or merong na-reveal na pwedeng naka-apekto sa, instead na parang kagaya pa rin nung dati, nag-iba na yung friendship. Siguro, merong nag-confess or nagpahiwatig, nagparamdam na nagkaagusto. Ano pa? Or pwedeng magkakaibigan kayo, tas parang nagkaroon ng cheating na relate na ang involved yung kaibigan pa mismo. So, tignan pa natin. With regards to this person on your mind, person na kakonect mo, ano man ang connection ninyo. By the way, guys, kung type nyo itong crystal bracelet na suot ko, mantra bracelet. Lalagay ko yung product link dyan, somewhere sa screen, sa ibaba, or sa description, kung saan nyo mabibili. I-click nyo lang yung itap nyo, mapupunta na kayo dun sa product. At kung gusto nyo yung private reading sa akin, sa one and only Purple Teen official page, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo, kayo yung mag-PM. Ingat sa mga fake scammers. Kapag in-add friend kayo, chinat kayo, yun yung mga fake. Hindi ako yun. And syempre, don't forget to subscribe, follow. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, follow. Kung dati kayong kung magjowa kayo nito, tapos nag-cheat siya, tapos palimbawa ang na-involve friend nyo, nasira na kayo, nagkalamat na, pwedeng inayawan mo na, pwedeng babalik siya sa'yo. Gustong bumalik na itong person na to sa'yo. Itatry ka niyang i-win back. Pero ikaw, ayaw mo na. Siguro kinatop mo na, binlock mo na. Pero yun na nga. Kasi siguro nga, pinagpalit ka, nag-cheat sa kaibigan mo pa, sa kakilala nyo pa, parang nasaktan ka, syempre, ayan. Nagkaroon ng ghosting, ng disconnection eh. So, hindi ko alam kung ikaw nag-cut off o siya, pero ang nakikita ko nga, merong pagbabalik dito after ng ginawang kasalanan. So, merong Aries involved. Kahit naman anong signs, pwedeng may mga fire, particular si Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Oo. Kasi gusto niya, gusto niya bumalik sa'yo. Yun lang yun, after ng cheating, tatry ka niyang i-win back. Okay, cut short ko na lang ha. Kita-kits sa susunod. Bye-bye.